Si pera dapat ang alipin natin. Pero hindi pwede na tayo ang alipin ng pera. Lagi ko ang sinasabi ang pera ginagamit. Pero hindi pwedeng ikaw yung gamitin ng pera. Yes, good day to you guys and welcome to another episode. Here in Principles by MJ Lopez, we will talk about life, business, entrepreneurship, leadership, and success principles that you can use to achieve, create, and manifest the life that you want. And today is extra special because we will talk a lot about money. Yes, usapang pera tayo. So kung gusto mong yumaman, gusto mong dumami yung pera mo, gusto mong sobrang dami mong pera to the point halos hindi na maubos, at lalo na kung gusto mo ng financial freedom, this is the podcast for you. Because in this episode, we will talk about my top 15 rules of money. Ano ba yung mga rules ko when it comes to money na nagdala sa akin kung nasaan ako ngayon? Ano ba yung mga rules na meron ako? Bakit dumami yung pera ko? At bakit dumami yung kumpanya natin? Because if you want to achieve your goals and dreams, especially if you want a lot of money, you have to have a set of principles that will help you achieve that. Kailangan meron kang prinsipyong sinusundan. And in my case, ang sinusundan ko ay rules. Kumbaga batas, hindi siya pwedeng mawala. Lagi ko siyang sinusunod at yun ang nagdala sa akin kung nasan ako ngayon. So again, we will talk about my top 15 rules of money. So my rule number 1 is, money is a tool. Yes, ang pera, hindi yan sinasamba. Ang pera, isa lang siyang bagay. And since money is a tool, ginagamit siya. Example, kung ang martilyo at pako, gamitin mo sa tamang bagay, marami ka bang mabubuo? Yes, makakabuo ka ng table, ng upuan, ng hagdan, ng structure, ng cabinet. Pero, pag ang martilyo, ipinukpok mo sa ulo ng katabi mo, bukol yon, sugat yon, it can damage. Ibig sabihin, a tool that is used inappropriately can damage other people, can damage the lives of other people. Pwedeng makasira ng buhay ng iba pag yung mga tools na nakapaligid sa'yo, hindi mo ginamit ng tama. Napakamahal ng camera, napakamahal ng lens. Pero kung ihahagis mo yung lens sa mukha ng kaaway mo, nasaktan nga siya, pero ang laki ng gastos mo. Kung ang kotse, nagkamali ka ng gamit, saan ka mapupunta? To the moon. Bottom line, the car can take you from point A to point B. Pwede ka niyang dalhin sa mga lugar na gusto mong puntahan, sa Tagaytay, sa Baguio, sa magagandang lugar. Pero pag ang kotse, hindi mo ginamit ng tama, masisira, gagastos ka. Pwede pang may mangyaring masama. And another psychology about this is, since money is a tool, you have to constantly use the money. Ibig sabihin, ang pera, hindi mo lang pwedeng tinatago at kinikimkim. Kasi tandaan mo, ang camera, pag hindi mo ginamit, sayang. Ang martilyo, pag hindi mo ginamit, kakalawangin yan. Ang kotse, pag hindi mo ginamit, masisira makina niyan. Ang cellphone, pag hindi mo ginamit, sayang lang din. So, same goes with money. Ang pera, kailangan gamitin. Hindi pwedeng nakatago lang. Walang masamang mag-ipon. Especially if you have something and a platform na paggagamitan mo ng pera. Pero ang masama, tinatago mo lang yung pera mo nang walang dahilan. Nakatenga lang siya. It just stays there. So money won't work unless you do. You need cash flows. Alright? So money is a tool. Rule number 2. Money doesn't change people. It will only magnify who you are. Ibig sabihin, kahit anong gawin mo, pag dumami yung pera mo, hindi magbabago ugali mo. Lalala lang yung ugaling meron ka. Example, sugarol, bigyan mo ng maraming pera. Pag tagal niyan, baka may sarili ng manukan yan. Baka may sarili ng sugalan yan. Dadami lang lalo yung pangsugal niya. Mga taong may bisyo, bigyan mo ng maraming pera yan, lalong malululong sa bisyo yan. Taong malakas gumastos, bigyan mo ng pera yan, lalong gagastos yan. Taong mayabang, pag dumami pera niyan, lalong yayabang yan. Chismosa,
Bigyan mo ng pera yan, lalong magiging chismosa yan. Bottom line, it will only magnify the character that you have. So money won't change your character. Money won't change who you are. So regardless kung mayaman ka o mahirap ka ngayon, baguhin mo na yung sarili mo. Itama mo na yung sarili mo. Ayos mo na yung sarili mo para pagdating ng pera, by the time na dumami na yung pera mo, by the time that you are already a millionaire, you can sustain your money. You will be happier because na-build mo yung character mo. Kaya nga lagi kong sinasabi sa iba na it's different when you earn 1 million and when you become a millionaire. For me, it's not just about earning it. It's about sustaining it. It's because pag hindi ready yung character mo, you will not be able to sustain your success, your wealth. Kasi maliit yung bodega mo eh. Maliit yung lagayan mo eh. Mali ka pang tao eh. So kung paulit-ulit kang nahihirapan, napapagod, napupuyat, tapos yung pera hindi dumadating, it's because merong mali. So you have to find what's wrong. So again, huwag mong isipin na may mga tao na yumabang dahil sa pera. Hindi, sadyang mayabang na yon. Kasi tandaan mo, kung mabait ka, maayos ang ugali mo, mapagbigay ka. Pag dumami pera mo, lalo kang magbibigay, di ba? Kung maalaga ka sa pamilya, pag dumami pera mo, lalo mong maaalagaan ang pamilya mo. Kung matulungin kang tao, sobrang dami mo lalong matutulungan pag dumami pera mo. So it is very important that you understand that money doesn't change people. Rule number 3, don't chase money. Become a money magnet instead. Ibig sabihin, huwag kayong maghabol sa pera. Dapat yung pera yung humahabol sa'yo. Kasi anong nangyayari? Pag habol tayo ng habol sa pera, yung pera lumalayo sa atin. Kasi ayaw ng pera na hinahabol siya. Ang gusto ng pera, yung mga tao na nagkikreate ng value. Mga taong tumutulong sa mga tao. Ang gusto ng pera, yung mga tao na gumagawa ng paraan, nagsosolve ng problema, paano makakatulong sa marketplace, si pera kusang lalapit sa'yo. Parang karelasyon lang yan. There will be times na hinabol mo ng hinabol, binigay mo ng binigay, but since the other person doesn't understand your value, because you are not doing any value, ginagawa mo lang humabol ng humabol, tatakbo yan palayo sa'yo. But if you are living your purpose, creating value for the marketplace, helping the community, doing whatever it takes to create significance in the marketplace, in the community. Kumbaga, nagtayo ka ng negosyo hindi para maghabol sa pera. Nagtayo ka ng negosyo para tumulong sa mga tao. Yung pera yung susunod sa'yo. Kasi ang nangyayari, pag naghabol ka sa pera, ang magiging psychology mo, saan ba may kita? Saan ba malaki perahan? Magkano kitaan dyan? Kaya maraming naloloko. Kaya maraming nai-scam. That is the main reason why there are plenty of scammers. It's because people are so thrilled with mabilis ang pera. With malaki kitaan dito. Right? So, that is also the main reason why ang daming naloloko. Yung psychology na naghahabol ka kasi sa pera. So, naghahabol yung iba sa fixed income, sa employment, sa maling vehicle, basta malaki lang ang kita, pero wala namang fulfillment kasi nga, ang hinahabol lang natin pera. Pero pag ang hinabol natin ay value, yung pera yung susunod sa atin. Rule number 4, the more you learn, the more you earn. Basic lang yan, guys. The more na natututo ka, the more nakikita ka. It's because pag natututo ka, gumagaling ka. Pag gumaling ka, you will become valuable sa marketplace. Kahit ano pang ginagawa mo. Kahit negosyante ka, creative ka, empleyado ka, singer ka, dancer ka, artista ka, content creator ka, kung nag-i-improve ka, kung gumagaling ka sa ginagawa mo, you will gain value. And that value will create wealth for you. And the more na natututo ka kasi, mas naiha-handle mo rin yung sarili mo. Pag natutunan mong i-handle yung sarili mo, mas maia-apply mo pa yung mga rules na nandito. Kasi most of the rules here are built through belief systems and discipline. Kumbaga, kailangan mo ng disiplina, kailangan decided ka. And syempre, makokontrol mo lang yung sarili mong desisyon kapag nag-grow ka na as a person. And growing as a person involves learning.
So you have to constantly learn. Every single day, listen to podcasts, watch videos like this, read books, find a mentor, attend seminars, workshops, events. Dapat continuously learning ka. Because the moment that you stop learning, doon na magsisimulang bumagsak. Kasi tandaan mo, ang buhay kung hindi pataas, pababa lang. Walang gitna. So you always have to learn. That is why if you have money, nabanggit kanina that money is a tool and huwag kang maghabol sa pera. So pag may pera ka, gamitin mo. Pwede mo ngayon gamitin yung pera mo sa'yo. Right? Kasi kung wala ka pa mapaglagyan ng pera mo, hindi mo alam kung saan negosyo gagawin mo, hindi mo alam kung saan ka mag-i-invest, ang pinakaunang investment ay sarili. You invest in yourself. You invest in learning and growing as a person. Kasi tandaan mo, kahit anong investment, walang tatalo sa self-development. Kasi yung ginto, pwedeng bumaba presyo niyan. Yung real estate, pwedeng bumagsak yan. Yung Bitcoin, pwedeng bumagsak yan. Pero kung nag-invest ka muna sa sarili mo, kahit anong mangyari sa investment mo, kakayanin mo yan kasi ikaw yung may value. Mas malaki dapat yung value mo sa pera mo. So, i-invest mo yung perang meron ka sa sarili mo so that you will grow as a person. Alright? Because income does not far exceed personal development. Kung ito yung income mo, pag umangat yung income mo at ikaw hindi nag-grow as a person, ubos din ang income mo. Kung yung business mo biglang lumaki, bagsak din yung business mo. Kung nagpapa-franchise ka at dumami yung franchise mo, pag hindi ka nag-grow as a person, ubos din yan. Hindi mo yan masusustain. That is why we are seeing a lot of people right now. Napakarami nating nakikita ngayon sa social media. Even influencers. Ang dami-dami nilang sinasabi. Nakikita mo lang, akala mo, sobrang dami nilang negosyo. Pero in reality, yung iba dyan, kuha lang ng kuha ng pera, hindi naman nila masustain yung mga negosyo nila. So, pinakamahalaga na i-develop mo yung sarili mo. That is why I firmly believe, that when it comes to things like this, I'm still a student. So, as I create podcast, as I create episodes like this, I'm also learning myself. Nagbabasa pa rin ako ng libro, nagbabalak akong pumunta ng US, nag-aaral pa rin, nagko-coaching, nagpapa-coach. It's because, for me, it's all about Kaizen. It's all about the constant, never-ending improvement. Walang katapusan ng improvement. That is why, walang katapusan ang earning. Imagine the earning potential kung ang mindset mo, the more na natututo ako, the more nakikita ko. So, ang goal ko ngayon, matuto, gumaling ng gumaling. So, the more you learn, the more you will earn. Number 5, invest time before you invest money. So, kung wala ka pang pera, time yung i-invest mo. Mag-invest ka ng time para matuto ka. Balikan mo yung number 4. So, you invest time in yourself, invest time in earning the money, in creating the value. Lagi kasing dahilan natin, sir, walang pera eh. Pero may time ka. So, use your time to earn money or use your time to develop yourself so that you can earn money. Ang dami mong pwedeng gawin sa time mo kasi ang dami nating patay na oras. Ang daming nasasayang na oras. Ang dami mong pwedeng gawin para kumita. If you are dedicated, if you are committed. Hindi ko sinasabing interested ka lang kumita. Hindi ko sinasabing parang trip mo lang. Ang sinasabi ko, committed. Like, you wanna commit yourself every single day to spend time earning money or even to spend time building yourself as a better person, as a valuable person, magkakapera at magkakapera ka. Right? So, invest time first. Number 6, money doesn't grow on trees unless you plant the seed. Ang pera, hindi yan tumutubo sa puno unless nagtanim ka. Ang mahirap kasi sa iba, ang gusto lang natin umani. Ang gusto lang natin yung bunga. Pero ayaw nating mapagod sa pagtatanim. Ayaw nating yumuko. Ayaw nating mahirapan. Ayaw natin magkalupa yung paat kamay natin. Sobrang taas ng ego natin. Gusto mo pogi ka lagi. Gusto mo maganda ka lang lagi. Pero ayaw mo munang mahirapan. Tandaan mo kung ano yung itinatanim mo, yun lang din yung aanihin mo. That is why I've been teaching people na during a crisis, ito yung time mo magtanim ng magtanim. Para pagdating ng tag-ani, may aanihin ka. The problem with most people, kung kailan crisis, nagiging pabebe tayo. I understand. I perfectly understand. Pero tingnan natin yung mga farmers. Di ba yung mga farmers, kung kailan walang pagkain, saan sila nagtatanim na nagtatanim? Kasi alam nila na pag nagtanim sila ngayon, marami silang aanihin sa season ng anihan. The problem with most people, kung kailan oras magtanim, saka nagiging pabebe. Kung kailan pwede nang mag-grab ng opportunity to actually dive deep
in creating their own business, in building their career, saka pa tayo tumitigil, saka pa tayo nagpo-procrastinate. Ito pa, pag nagtanim ka, make sure na may tiwala ka. Nakakita ka na ba ng farmer na after magtanim, pinagdududahan niya, lalaki ba to? Lalaki pa kaya to? Baka hindi lumaki, hindi ganon. Ang mga farmer, pag nagtanim yan, dilig lang yan. Gagawin niya yung best niya, whatever it takes. Ito yung sabi sa akin ng nanay ko. Ang trabaho ng Diyos, palakihin yung puno. Pero ang trabaho mo, magtanim at alagaan yung itinanim mo. God will give you the results. The universe will give you the results, but you have to take the action. You have to sow. Kailangan mo magtanim. At tandaan nyo na kung ano yung itinatanim nyo, again, yun ang aanihin mo. So kung ikaw nagtatanim ka ng kabutihan, magagandang bagay, contribution, tumutulong ka sa mga tao, babalik at babalik sa'yo yan. Pero kung ang binabato mo, negativity, hate, toxicity, puro mga maling bagay, paninira sa kapwa, babalik at babalik sa'yo yan. Because you cannot expect an apple from a banana tree. You cannot expect na mamumunga ng mansanas kung ang itananim mo ay saging. So you cannot expect a positive life kung ang itinatanim mo ay negative. So magtanim ka ng mga tamang bagay. Number 7, money is a good slave but a bad master. Ibig sabihin, si pera dapat ang alipin natin. Pero hindi pwede na tayo ang alipin ng pera. Because the moment that you work for money, naghahabol ka na naman nun sa pera. The moment that you work for money, masisira yung core values mo. Masisira yung pagkatao mo. Masisira yung mga prinsipyo mo sa buhay. And chances are, you will do whatever it takes just for the sake of the money. Because money now is controlling you. There can also be times that you will make a series of bad decisions just for the sake of earning money. Pwedeng mawala ang integrity mo dahil lang sa pera. At pwedeng ang tinatrabaho mo, pangarap na ng iba dahil sa pera. Pero if you let money work for you, ang tinatrabaho mo, pangarap mo, you are working on something big for yourself. Or maybe you are part of the team. And you have a common vision, you have a common goal na makatulong sa mga tao, na mag-contribute sa mga tao. You will win. Because you are not working for the money, you are working for the purpose. You know your purpose. You know that what you are doing can contribute to a lot of people, can create a lot of value for other people. So, very important na naiintindihan mo na ang tinatrabaho mo, hindi yung pera. Ang tinatrabaho mo, yung pagtulong again, yung contribution, yung purpose mo. Para yung pera yung susunod sa'yo. Pag sunod sa'yo ng pera, alipin mo ngayon yung pera. So, yung pera dapat ang pinapasunod mo, hindi yung ikaw ang pinapasunod ng pera. Lagi ko ang sinasabi ang pera ginagamit, pero hindi pwedeng ikaw yung gamitin ng pera. Number 8, money doesn't like to be bored. Ayaw ng pera ng boring. Gusto ng pera, gumagalaw, umiikot. Dapat ang pera pinapaikot. Alright? Parang ganito yan. Di ba kumakain ka? Tapos dumudumi ka. Natry mo na bang kumain lang ng kumain, tapos sasabihin mo sa sarili mo, 1 week, hindi ako dudumi. 3 years, hindi ako dudumi. Hindi kakayanin ng katawan mo yon. Ganon din ang pera. Hindi pwedeng kuha ka lang ng kuha, tapos hindi mo gagamitin. Hindi pwedeng kuha ka lang ng kuha ng pera, tapos kikimkimin mo lahat, hindi mo papaikutin. Pero kailangan yung pera gagamitin mo sa tama. Kailangan yung pera papaikutin mo sa tamang bagay kasi nga money is again a tool. Alright? But you have to use the money. You have to let it flow kasi ayaw niya ng boring. Gusto niya umiikot siya. Gusto niya adventure. And walang masama kung gagamitin mo yung pera para sa sarili mo. Walang masama kung gagamitin mo yung pera para mahalin yung pamilya mo. Pero pag sobrang dami na ng pera mo, wala ring lalong masama kung itutulong mo yung pera mo sa ibang tao. Because what if ang ikot ng pera papunta sa pagtulong sa tao? Ngayon si pera matutuwa sa'yo. Kasi sasabihin ni pera, itong taong to, nilagay ako sa isang lugar na makakatulong ako sa maraming tao. Babalik yung pera na yan, kasama yung mga tropa niya. Mas maraming recruit ka na pera pagbalik sa'yo. Bakit? Kasi sabihin ni pera, hoy, ito, dito tayo sa boss natin na to. Bakit? Maayos to eh. Tumutulong to sa mga tao eh. Kaya magre-recruit yan ng mga tao, dito tayo, mga pera, dito tayo. Ayos tong bossing na to. Marunong magpaikot ng pera. Hindi niya ginagamit yung pera niya sama-sama. Pagbalik niyan sa'yo, mas marami sila. Kasi alam ng pera
nagagamitin mo siya sa tama. Alright? So, money doesn't like to be bored. Ayaw niya ng boring. Number 9, spend less than you earn. It's actually common sense. This is how much you earn. Dapat ito lang yung ginagastos mo. So, earning, expenses, what? Alright? Ganun kasimple. Dapat mas malaki yung kinikita mo sa gastos mo. Pag tumabingi yung ganyan, utang yung bagsak niyan. That's common sense. So, you have to make sure that you are earning more than you are spending, or maybe babaan mo muna yung expenses mo kung hindi pa malaki yung kita mo. And then again, you will use money as a tool para umikot siya. Pag ikot niya, pagbalik niyan, mas marami na, saka ka ngayon magdagdag na expenses. Pero wag na wag mong uunahin yung expenses. Ang uunahin mo, earnings. Number 10, money is energy. Ang pera, energy yan, na-attract. Money is something that you attract. It is not something that you pursue. Hindi mo hahabulin yung pera. Ang pera yung hahabol sa'yo again. Pero how can you attract money? By becoming a valuable person. So, you have to be a money magnet. You have to have the big money energy or the big money mentality. Ang tawag dito, congruence. It's because, common sense eh. People will love to do business with you if you have a high energy. Kung yung iniisip mo, nararamdaman mo at inaaksyonan ng katawan mo ay connected. Kasi pag connected yung lahat, mararamdaman ka ng kausap mo. At pag naramdaman ka ng kausap mo, sila gustong makipagnegosyo sa'yo. Gustong sumama sa'yo. Same with money. Kung nararamdaman ng pera na hindi ka sinungaling, you are true to who you are as a person. Sabi nga ni William Shakespeare, diba? To thine own self be true. Kung totoo ka sa sarili mo, and you are living your purpose, and you have congruence, na yung iniisip mo, ito yung future, ito yung mangyayari. Tapos yung katawan mo, yun yung laging inaaksyonan. Your body is constantly taking massive action towards that dream, at yung puso mo ramdam na ramdam na doon tayo papunta. At pag dumami yung pera natin, ang dami nating matututunan. You are creating this level of energy that will attract money. That will attract the right people. That will attract the right prospect, the right opportunities for you. Kahit nasaan ka, kahit ano pang ginagawa mo, kung maganda energy mo, productive ka, mas creative ka, nakakaisip ka ng solutions. Tapos nakakapag-decide ka ng tama. Tapos yung mga tao sa paligid mo, nadadala sa'yo. Pero kung bagsak ang energy mo, lalayuan ka ng pera. Kung bagsak ang energy mo, lalayuan ka ng mga tao. At lalapitan ka ng mga taong bagsak din ng energy, yun yung mga toxic na tao. Yun yung mga hater. So ngayon, yung magiging space mo, puro mga wala din pera. Kasi bagsak ang energy. So your goal now is to actually bring energy in your life. Because money is energy. Number 11, find the right partner. Because the right partner will help you have and earn more money. Kasi kung ang partner mo, gold digger na nga, high maintenance pa, mauubusan ka talaga ng pera. Number 1, madedrain yung energy mo. And money is energy. Number 2, mababawasan yung self-worth mo kasi gastos ka ng gastos. It's as if hindi ka mahal ng tao, ang mahal lang niya yung pera mo. What will happen? Bagsak na naman yung energy mo. Mangyayari, yung partner mo, baka slave siya ng pera. Kasi nga, mukha siyang pera. So, slave siya ng pera. So, that's a disconnect. So, sa theory of space, in that space, hindi maganda yung energy nyo, hindi nagmamatch yung energy nyo, mauubusan ka talaga ng pera. Right? That kind of partner will drain all the money from you. Kasi meron siyang greed. Kasi there's a disconnect. So, the right partner will take you to the right places. The right partner will understand na nagbibuild ka pa lang ngayon, na nagsisimula ka pa lang, na hindi ka pa mayaman pero payaman ka. The right partner will understand na nag-i-invest ka pa at nagre-reinvest ka ng pera mo sa ginagawa mo, sa negosyo mo, at sa sarili mo. But the bad partner will always compare. Bakit mas malaki yung binibigay mong pera sa negosyo mo? Natural. Mas maraming tao involved sa negosyo. Mas maraming tutulungan yung negosyo. So, finding the right partner will actually help you have more money. Basic. Number 12. Money will only solve money problems. Ibig sabihin, there are problems in your life na hindi kayang solusyonan ng pera. Don't get me wrong. Ang pera, maraming maibibigay sa yung solusyon yan. Right? Pero ang masusolusyonan lang yan, yung mga money problems. For example, you have a problem with your sister, or your daughter, or your son,
walang pang tuition fee, masosolve yung problema na yun. Walang pang kuryente, masosolve yung problema na yun. Walang pambili ng bahay, masosolve yung problema na yun. Pero kung ang problema, ugali, hindi kayang isolve ng pera yan. Kung ang problema, maling decisions, hindi kayang isolve ng pera yan. Kung ang problema, bisyo, hindi kayang isolve ng pera yan. Actually, baka nga pera pa yung maging dahilan, bakit lumala yung bisyo? Kung ang problema, sugal, hindi masosolve ng pera yan. Actually, mauubos yung pera dyan. Kung ang problema is wrong character, wrong mindset, wrong mentality, wrong personality, money won't be able to solve that problem. Kasi hindi nabibili yung ugali. Ugali, personality, your mindset, your beliefs is something that you can build. Something that you can consistently try to change for the better. Money won't be able to directly buy happiness. You cannot buy happiness. But money can buy the things that can make you happy. So, ibig sabihin, hindi mo direct ang binibili yung happiness. Pero marami sa buhay mo na magpapasaya sa'yo na kayang bilhin ng pera. So, it's more on self-awareness. Ano ba yung mga bagay na nagpapasaya sa akin na kayang bilhin ng pera? So, money can't buy self-awareness. So, it's up to you to be self-aware, to train yourself, to know, to understand, to learn about yourself. Kasi pag kilala mo sarili mo, alam mo nagpapasaya sa'yo, alam mo ngayon kung paano at saan mo gagamitin yung pera mo. Bottom line, money can indirectly buy happiness but not directly. So it is your job to find what works for you, to find what makes you happy, to find what you're passionate about, so that you can put your money there so it can solve better problems. But again, it will all be up to you because ikaw ang humahawak ng pera and money is only a tool. Number 13, build relationship with money. You have to build a great relationship with money kung gusto mong magstay sa'yo yung pera o kung gusto mong dumami pera mo. Kasi ang daming tao, oh, I love money, yes, I love money. Pero mahal ka ba? Mahal mo yung pera pero mahal ka ba? Parang magjowa lang yan. Kung mahal mo yung jowa mo, bigay ka ng bigay, pero hindi siya nagre-reciprocate ng energy pabalik. Hindi ka niya mahal. Mauubos ka, di ba? Hindi ka matutuwa, di ba? Madedrain ka, di ba? So, ganun din. Kung hindi ka mahal ng pera pabalik, hindi yan magstay sa'yo. Hindi yan magbibigay pabalik ng energy niya. So now, how can you build a good relationship with money? Simple lang din. Just like relationships. Kailangan itrato mo yung pera ng tama. Gastusin mo siya ng tama. Ilagay mo siya sa tamang lugar. Alamin mo yung prinsipyo ng pera na tinuturo dito sa podcast na to. Alamin mo yung ayaw niya. Alamin mo kung saan siya masaya. So bottom line, you have to build this relationship with money. That you are using your money the right way. That you are taking your money to the right places. That you are making your money happy. And ang pera, masaya yan pag ginagamit siya sa tama. Alright? So parang relationship yan. Masyado kasi tayong nakafocus sa technicality. Saan ako kikita ng pera? Saan maraming pera? Saan may pera? Naghahabol ka na naman sa pera. That's bullshit. That's wrong. It should be more on how can I build a better relationship with money and how can I build myself to become a better person so I can build a better relationship with money. Number 14, your wealth is directly proportional to your contribution. Yung dami ng pera mo, nakadepende yan sa dami ng natutulungan mo. So, kailangan sure ka na yung ginagawa mo totoong nakakatulong sa mga tao at sa mundo. If you can actually help the community, solve problems for the community, mas marami yung pera. Think about it. If you wanna go from point A to point B, from Laguna to, for example, Manila, hasakay ka ng jeep or van. The van will take you from point A to point B. Bayad ka ng pamasahe. So that's a problem solved through services rendered. Kumbaga, may serbisyong binigay sa'yo, kaya binayaran mo ng pera. Kaya siya kumita, sinolve niya yung problema mo. Kaysa naman takbuhin mo hanggang Manila, sinakay ka na lang niya, naka-aircon ka pa. Komportable pa yung upo mo. And there's a point C. There's from Laguna to Baguio. Di ba mas mahal ang pamasahe? Which means that the bigger the problem you can solve, mas malaki yung pera. Di ba pag mas maraming pasahero, mas maraming pera? Kasi mas marami kang natulungan. So if you are able to help a lot of people, since money is energy, energetically, marami kang natutulungan, babalik sa'yo.
Napag-usapan din natin kanina na pag nagtanim ka, babalik sa'yo. Napag-usapan din natin kanina na kapag ginamit mo ng tama yung pera, maraming babalik sa yung pera. Same principle. Pero kailangan, alam mo, na tumutulong ka sa mga tao. It doesn't mean kailangan mo magbigay ng pera directly sa mga tao. Pwede rin yun. Pero more on, you have to make sure that what you are doing every single day is actually contributing on a larger scale. Alright? Malalim na contribution. That is why we create contents like this. That is why we create podcasts. That is why we invest in cameras, because we want to help. And in some other ways, in some magical ways, kusang nagkakapera, kusang dumadating. Ang daming dumadating na blessing sa media team ko. Sa MJ Lopez Media, lumalaki kami. Gumaganda yung mga content. Why? Because we know, the media team knows that what they are doing is contribution. Maraming natutulungan. And at some point, alam nila na pag marami kaming natulungan, maraming babalik sa aming blessing. And right now, it's happening. So focus on how can you contribute to people. And number 15, money doesn't like lazy people. Ang pera, galit yan sa mga tamad. So hindi pwedeng tamad. Sir MJ, maraming kasabihan. Ang tamad daw, magaling umisip ng solusyon. Take note that thinking about a better solution, thinking about system para padaliin ang bagay-bagay, hindi tamad yun. That's working smart. And there's work there. Pag-iisipan mo maigi pa paano mag-create ng sistema para madali. So nag-iisip ka pa rin, may trabaho pa rin doon. Para makagawa ka ng sistema, kakausapin mo yung mga tao, magne-negotiate ka ng deal. So hindi ka tamad, mauta ka lang, madiskarte ka lang. Kaya lang a lot of people tend to misjudge and put terminologies na tamad pag magaling mag-isip ng sistema. Walang masama. Pero tandaan mo that you can only work smart if you work hard first. You can only learn how to work smart if there's learning there. And learning is still work. Tatrabahuhin mo pa rin yung pag-aaral. Tatrabahuhin mo pa rin yung para matuto ka. Aaralin mo pa rin yung mga bagay-bagay. Papraktisin mo pa rin yan to build value. At pag nagbibuild ka ng leverage, ganun din. Ititrain mo, tuturuan mo, may risk ka. But at the end of the day, hindi pwedeng tamad. Lahat ng bagay pinaghihirapan. Lahat ng bagay tinatrabaho. Alright? So, I really hope we created a lot of value for you guys because these are the rules of money that I have been applying in my life at tinuturo ko rin sa mga kasama ko kaya patuloy na lumalaki yung mga grupo nila, yung negosyo nila at dumadami rin yung pera nila. So if you like this podcast, and I'm sure that you do, please like, share this to people, and please give me a 5-star rating because it will mean a lot to me. Yun lang guys. Thank you for listening. This is the end of podcast. And always remember that everything good starts with a yes. And yes, my name is MJ Lopez and see you soon.